Kuha nga tayo ng update sa pagbisita ng Pangulo sa Russia. May update ang ating Malacanang reporter na si RH14, Let Narciso. Let, magandang morning, Let! Magandang morning ka, Jerry. Kapwa sinang-ayunan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Vladimir Putin na malaki pa ang potensyal ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Kaya naman sa kanilang bilateral meeting ay nagkasundo ang dalawang leader na mas palakasin ang pagtutulungan sa kalakalan, enerhiya at seguridad sa pagkain. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon ang Pilipinas at Russia para patuloy na matukoy ang mga sektor na dapat palakasin ang kooperasyon. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag o ng opening statement ni Pangulong Marcos sa kanilang bilateral. As you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should, that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. Maging si President Putin ay naniniwala na marami pang pwedeng gawin para mapalawak ang kalakalan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa mga produktong agrikultural at energy sources. Ito'y lalo't mayroon ng umiiral na cooperation mechanism ang Pilipinas at Russia, gaya ng Joint Russia-Philippines Commission on Trade and Economic Cooperation na maaaring magsilbing daan para higit pang mapalawak ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Dinalikan din ng Russian leader ang pagbisita ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Moscow noong 1976 na naging daan sa pagtatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas. Let, ba't hindi ka ba sumama sa Russia? Kasi mabilis lang kasi yung biyahe ng presidente. Ano naman ngayon? Ano naman ngayon kung mabilis? Ayaw ng opisina na napapagod ako sa ganun pala. Ganun pala. Kaya hanggang kailan ba doon ang Pangulo? Hanggang ngayong araw lang. Pauwi na rin. Oo. Pauwi na rin pala. 'Di ba pagdating niya doon, ang unang schedule niya ay bilateral meeting na kaagad kay President Putin. Tapos mayroon silang gala dinner kagabi at ngayong araw yung 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit. At pagkatapos noon, mayroong business meeting, ganyan. At ayun, babalik na kaagad si Presidente dito. Siyempre, yung oras lang kasi doon ay mas una kasi tayo ng 5 hours. 5 hours. 5 hours tayo ahead sa Russia. Tinitinan ko to habang nagsasalita ang Pangulo, titig na titig si Putin. Oo nga. Si Vladimir Putin at walang kagalaw. Ayan, tinan mo, walang kagalaw-galaw, hindi gumagalaw. Titig na titig. Titig niyang ngumiti, parang seryoso. Yun na ba yun? parang nakakatakot na kausapin eh. Pero ito ba nagsasalita ba ng English yang si Putin? Pina-translate yung kanyang pina-translate yung kanyang statement. Yung kanyang sinasabi. So pag nagsalita siya, yung pag-welcome ganyan. Ganun lang. Siguro naman nabanggit kanina sa item natin na inimbita ng Pangulo si Putin. Ano ba? May info ba kung may positive response ba sa imbitasyon natin? Wala pang agarang sagot. Wala agarang sagot. Baka nabigla mahirap yung bigla-biglang iimbitahan mong ganun eh. Kasi pagdating pala ng Pangulo, sasagutin mo kaagad. Hindi, yung mga ganyan naman ay alam na nila yan kasi 'di ba tayo nga ang chairman ng ASEAN ng mga Pilipinas ngayong taon. host. Dalawa kasi ang ASEAN na yan kada taon. Tapos sa Cebu, yung isa pa, yung 49 sa ASEAN Summit ay sa Maynila na yon. Diyan sa Pasay sa PIC. Kailan ba yon? Kailan? Sa November. November. Diyan pumupunta yung mga dialogue partner, kaya mas malaki yun. Compared sa nauna. Okay. Kasi nauna parang ASEAN lang talaga. ASEAN. Tapos yung sunod na, yung isa pang summit, diyan pumupunta yung mga dialogue partner. Ang China, isa rin sa dialogue partner ng ASEAN. So isa rin yun sa abangan kung pupunta ba sila sa Pilipinas. Kasi nung nakita ko doon sa picture tsaka video, nasa airport pa lang, nasa tarmac pa lang,
Pagsalubong pa lang sa kay BBM, inalok na kaagad ng butsi. Ganun pala doon, butche ba yun? Akala ko, Parang butchi. ampaw. Kaya nga. Ampaw, butche. Parang ampaw nga, parang ampaw na parang butsi. Oo. Oo. Pero parang ngayon lang ako nakita ng gano'n na pagkain kasi madalas bulaklak, di ba? Oo, Sabitan ng bulaklak. sa airport Pagkain. Kaya sabi ko nga pag si Putin ang dumating dito sa Pilipinas, mamimili tayo ng ipansasalubong natin sa kanya. Sisig, adobo, yan, balut. Balut siguro pwede. Ano? Para madali, bilog din, madaling hawakan na gano'n, no? Alam mo kung saan daw interesado ang mga Russian sa Pilipinas, seafoods. Seafoods. Oo. Kasi ganun pala, may mga trade agreement sila doon sa ibang mga bansa sa Asia. Sa Pilipinas wala pang direct pero may mga produkto na wala siyempre doon sa ibang Asian countries. At ang isang potential na nakikita nga ay yung seafood sa Pilipinas. Yan yung binanggit ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailev. At yung turismo, alam mo ba ka, Jerry, na napakalaki pala ng merkado ng turismo ng Russia. At ang kadalasan nilang pinupuntahan, Thailand, yung mahilig sila sa beach. Kasi malamig sa kanila eh. Sa Russia, Yun nga pala, no? Tama, maganda yun, ano? Kung magkakaroon ng direct flight from Russia to Manila. Oo. Sa ngayon daw ay mayroon ng Siberian Airline na direct sa Aklan. Sa Aklan? Sa Boracay. Pero hindi pa ganun ka-regular. Kaya ang target, ang sabi ng embassy, inaabangan nila dahil mayroon ng Siberian Airline pa na nag-apply ng direct flight sa Manila at Cebu. So yun. Inaabangan natin. Kasi alam mo, binanggit rin ka, Jerry, na malaking ano ba yung tamang term? Malaking gumastos o malakas gumastos yung mga turistang Russian. Oo, syempre. Dahil pera ng mga yan. Kaya, magkano lang ba? At sabik sa beach. Sabik sa mga tropical countries ang mga Russia dahil lagi silang naliligo ng yelo. Oo, kaya siguro talagang gusto nilang marating yung Boracay. Abay, pag nakita pa nila ang ating El Nido, di ba? Yan, El Nido, ang Siargao. Nako, di ba? Oo, kasi ang pinupunta lang mga Phuket, ganyan. Di ba, ano yan, katumba siya ng ating El Nido. Walang kwenta yon mga yon pag nakita nila ang El Nido, ang ano yung isa sa may Coron. Ayan, naku, di ba? Yung Puerto Princesa, Siargao, Boracay. Naku, napakaraming lugar na pwede nating isa-isahin. Ang Bohol, di ba? Ang Dakak diyan sa Zamboanga, di ba? At iba pang mga resort diyan sa Zamboanga. Alam mo, kailangan lang talagang palakasin kasi alam natin na kaya makipagsabayan ng Pilipinas pagdating sa turismo. Ikaw kasi Ilat, saan ka ba napunta? Dapat andito ka eh. Yan nga sinasabi ko sa iyo eh. Akala ko rin eh. Akala ko nagbago yung isip mo eh. Inaabangan ka namin dito at yan nga parang para may mga update tayo ngayon. Pero anyway, okay pa rin naman kahit na via phone ay nakapagbigay ka ng update. Thank you, Let! So, yan yung update. Babalik tayo sa iba pang ganap doon ni Pangulong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Let!